Mabilis na nagdaan ang 3 araw na paghahanda sa nalalapit na kapistahan sa San Diego. Naging bukang-bibig ng mga tao ang pagdating ni Marie Clara at Tia Isabel. Nagkagulo na rin ang mga tao sa pagdating ni Crisostomo Ibarra. Siya ay patungo sa bahay ni Maria Clara. Mahal ko, gawan mo sana ng paraan upang hindi makasama ang pula. Natatakot ako. Napapansin ko, palagi akong pumihitigan. At napalitaan ko rin na tila napapabayaan na nakura ang kanyang sarili. Alam mo naman ang pabilihan dito sa atin. Narito siya. At maganda naman ang pakikitungo sa akin. Hindi nagtagal at dumating ang kura. May munting kasiyahan kami ng aking mga kaibigan bukas. Maaari ho ba kayo kumayaw? Saan nila ka napagkasiyahan? Sa may bukid, sa gubat, doon itinaawas ang kasiyahan. Doon ang napiling lugar ng mga dalaga. Mga napapanayan na hindi ako pinatanim ng sama loob. Natanggapin ko na yung pangalaman. Maraming salamat, Padre. O siya, ngayon na. Maria Clara, nakita na lang tayo dito. Ginoong Ibarra, hindi mo ako kilala. Ngunit ang 2 araw na pinagdaan, pero ako yung kailangan. Wala na pong tutulong sa amin. Nawawala ang aming mga anak at ang aking asawa ay nagaliw na. Sabihin mo sa akin kung ano pa ang inyong mga kailangan habang tayo ay naglalakad pa. At nawala sa kadiliman ng gabi ang dalawa. Hindi pa nagtitilaukan ang mga manok sa madaling araw nang lumakad ang magkakaibigan patungong lawa. Upang kayo hindi mainip, ako ay kakanta muna. Sabik na sabik ang lahat sa huli. Ngunit, buwaya pala ang nahuli ng baklad. Si Ibarra ay kumuha ng punyal at tumalon sa tubig upang tumulong. Basta ka, Bugero. Okay na. Salamat sa pagligtas sa atin. Pagkatapos makatanggap ng misteryosong liham ni Padre Salvi, siya ay tumungo sa gubat. Pagkarating niya sa gubat ay may narinig siyang mga tinig. Hindi na niya sinundan pa ang mga dalaga at umalis na lamang. Subalit nakita siya ng alperes. Oh, Padre! Paano po kayo naparito? Tila ako ay naligaw. Halika at samahan kami dito! Oh, tama ka dyan. Oh, tama. Crispin? Basilio?
Ano yun? Si Sisa? Teka, hanapin si Sisa. Naipangako kong hanapin ng mga anak niya. Pagkatapos ng kanilang pagsasalo, umuwi na si Padre Salvi at sumunod si Ibarra. Ang inyong bangkero kaninang umaga na si Elias ay aming hinahanap sapagkat nabughat ng kamay sa isang pare. Ayon sa sumbong sa amin, tumanggap kayo ng kilalang masamang tao sa inyong krasiyahan, Ginoong Ibarra. Sa tingin ko, wala na sa inyo kung sino man ang dapat kong tanggapin. Bueno, magpapatuloy na kami sa aming paghahanap. Magandang hapon po. May nais sana akong sabihin. May plano akong magpatayo ng isang parelan. Ngunit sino nga ba ang dapat kong lapitan? Ang pangarap ng isang baliw. Kung makabayo ko sa iyo, huwag mo na akong tanongin kahit kailan. Susunod ang payo ko sa iyo, magsunggali ka sa kulay, makakita ng kaya, at napunta ng mga ngayon. Inutusan ka na naman sa mga. Huwag mo itong gawin. Sumalit, magpatap ka sa kanilang inaakal. Ngunit, kailangan ba bang takpan ng kasamaan ang mga nangyayari sa bayan? Sa palagay ko'y magtatagumpay ang aking mga pinaplano. Nakikikilap sa akin ang inyong pangarap ay madudurog sa lagayan sa akin. Ilikan nyo kanina. Kailangan nito po sa mga hari-harian. Ngunit, hindi ba pwedeng mahalin ng sabay ang bayan at Espanya? Hindi ito isang tapangan, kundi isang kapangahasan na tumutulong sa nag-iisa sa lahat ng hindi na Halika! Tayo pumunta doon sa limang banda ng musika at ikatatlong orkestra. Sige! Diyos nandyan sa mga nag-iisa. Pag ikaw ay malungkot. Sinong taong yaon? Huwag ko po hawakan, hawak ko lamang. Huwag ko po hawakan, hawak ko lamang. Salamat. Bakit may binigay yun? Yun lamang ang meron ako. Crispin! Basilio! Crispin? Basilio! Tayo'y manalangin! Yan ang masasabi ko sa'yo. Magtiwala ka sa kanya. Dahil nandun ang aking mga anak.
sa kapalaran. Ngunit, hindi sila palalabasin dahil sa sakit ng kuna! Christy! Tama na yung panggulo! Basilio! Lisostomo, ipinagbibigay sa iyong mayabara. Crisostomo, ilang araw nang hindi tayo nagkikita. Ikaw raw ay may sakit, kaya ipinagdarasal kita at pinagtulos ng dalawang kandil. Kahit sinabi ni Itay na hindi ka naman malubha, kagabi pinilit nila akong tumugtog at sumayang, kaya ako'y nayon. May mga ganyan palang tao. Kung hindi lang ako kinuwentuhan ni Padre Damaso, ay talagang iiwan ko sila. Ipaabot mo sa akin ang iyong kalagayan at ipadadalaw kita kay Itay. Ipaubaya mo na kay Anding ang pag-alaga ng iyong tsaa. Mahusay siya kaysa sa iyong katulong. Maria Clara. Habol, pag hindi ka pumarito bukas, hindi ako dadalo sa seremonya. Paalam. Sa gitna ng kasiyahan, si Piloso Potasio lang ang hindi nagbago ng suot. Hindi ba pwede tayo na magsaya minsan? Maaari man maging masaya nang hindi nababaliw, kayo'y marangya. Ngunit, maraming mahirap na nangangailangan rin ng tulong. Paano mapipigilan ang paghahangad nila ng karangalan? Kasama kita sa paniniwala ko. Pero ano naman mang magagawa ko laban sa kapitan at kura? Kung ganun, magbitiw ka na lang sa iyong trabaho. Magbitiw? Baka mas mabuti pa kung hindi na ito pasanin kaysa karangalan. ₱250 para sa sermon? Ang yaman ninyo! Baka mas marami pa ito kaysa sa komedya. Ang sermon para sa kaluluwa pupunta sa langit. Yung komedya ay baka sa impyerno. Ang ibang bahagi ng sermon ay hindi maunawaan ng tagapakinig sapagkat ito ay nasa wikang Kastila. Binigyan kayo ng biyaya ng Diyos upang matuto at mapawi ang pagkauhaw ninyo. Sa bayan ng mga bulag, ang isa pang matay siyang hari tulad ni San Diego na liwanag sa umaga. Ang mga hindi sumasampalataya ay mapaparusahan. Itapon ng bahagi ng katawan na nagdudulot sa kasalanan na sa apoy. Ganito ang utos ni Jesus. Ang sermon sa Tagalog ay parang Kastila. Binabatikos niya ang mga Indio at pinupuri ang mga Fransiskano. Hayop! Makasalanan! Lumayo ka! Inis? Ito ba ang pasasalamat niyo sa aking mga pag-aaral dito? Nag-aaway kayo sa bahay ng Diyos. Ito na ang bunga sa masamang panahon! Mag-iingat ka sa araw ng paghuhugos ng bato.
Huwag kang lalayo sa kurang at huwag kang lulusong. Ito ay delikado. Sino nagturo sa inyo ng ganitong makinarya? Ang aking ama, tinuruan siya ni Don Saturnino Crisostomo. Hindi ko alam na marunong pala si Don Saturnino. Marunong rin siya magpagising at magpatahimik ng mga tao. Makikita mo rin iyan. Itatayo natin ang paaralan. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Magpasalamat tayo sa Espanya! Mabuhay! 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 Ikaw naman, Ibarra. Naglagay ng semento si Ibarra, ngunit may masamang nangyari. Huliin niyo ang namamahala! Teka muna, huwag muna. Hindi pa natin alam kung sino ang may sala. At ako'y aalis muna upang ilis ng aking mga damit. Masamang panimula ito. Ginoong Ibarra, may taga-bukid pong gustong makipag-usap sa inyo. Baka mag-usig sila sa ano nangyari kanina. Huwag mong sabihin ang sinabi ko sa iyo sa simbahan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipakukulong. Kahit hinahanap ka na nila. May mga kaaway ka dahil mabuti inyong balak. Kilala mo ba kung sino ang aking mga kaaway? May alam ko isa na nakapatay na. Marahil kung buhay siya, sinabi niya ng totoo. Ang batas ay bulag. Mas mabuti ang Diyos na lang ang tumatol. Kayo ba ang... Nakita ko ang plano niya. Kaya tinawakan ko. Sino ka ba? May pinag-aralan ka ba? Naniniwala ako sa Diyos. Ngunit wala na akong tiwala sa ating mga kapwa. Gawin mo lang ang mabuti. Maraming salamat. Kailan kita ulit makikita? Kapag kailangan mo ako, may utang ako sa iyo. Ang mga ama ng mga taong sumaway ay namamatay sa bilungguan ng walang hustisya. Alam mo ba kung yung mga sinasabi? Kung gaano kasakit mawalan ng isang ama? Takot ba kayo mataksikan ng dugo ang aking mga kamay? Ngayon magkita niyo kung paano ako magalit. Mahal, huwag. Tawad. Mabuti niya sa kanya. Binayaran na niya mga utang niya. Kanina pa naman siya gumagawa ng mga sama sa kumbento. Mahirap sisihin kung sino man ang may sala dahil hindi natin alam kung ano man ang talagang nangyari. Pero sana, igilan ni Ibarra ang kanyang sarili. Kabaliktaran ang nangyari. Si Padre Damaso ay parang naging bata at si Ibarra naman ay parang naging matanda. Walang umaawat maliban sa anak ni Kapitan Tiago. Mas lalo mapapahamak siya dahil sa takot ng iba sa kanya. Ipagtatanggol ko rin ang aking mga anak kung mangyari yun sa akin. Paano kung iyong yumaong asawa ay inalipusta at hindi ka anumang ginawa? Hindi ko siya kondisyonan.
hindi dapat gawin yun ng isang ina. Pero, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Huwag ka nang umiyak, Narita. Aalis din ang ex mo yun. Ang pag-iisang dibdib ni Maria Clara at Ibarra ay pinagsasara ni Padre Damaso. At kung hindi, ay ako'y makaparusahan. Hindi lang rito, kundi sa kabilang buhay, wika ni Padre Sibilya. Papanindigan ko rin ang aking utang ng 50,000 piso kay Ibarra. Ngunit, ano ang mas mahalaga? Utang o aking kaluluwa? Huwag ka na umiyak, anak. Sinabihan ako ni Padre Damaso na may kilala siya magiging katipon niya mula sa Espanya. Akala mo ba magagawa yan ng anak mo na para lang nagpapalit ng damit? Maria, Iha, hinahanap ka na ng Kapitan General. Sabihin nyo na lang kung ako'y may sakit. Baka pa tubig na ako nila ng piano. Tumayo ka na. Huwag mo nang pahiyain ang iyong ama. Nasaan si Don Crisostomo Ibarra? Maya-maya lamang po siguro ay narito na siya. Baka nahuli lang siya ng dating. Si Padre Damaso, nasaan siya? Maria Clara. Maswerteng mga magulang mo. Hindi pala kita sa ginawa mo kanina. Pero hayaan rin yung patunayan ko na hindi lang parusa ang katarungan, kundi gantimpala rin. Darating si Don Crisostomo mamaya. Gusto kong magkaharap kayo bago ako umalis sa bayang ito. Mawalang galang na po. Wala akong intensyon makisalo sa usapan niyo. Ngunit, General, nakakalimutan niyo na po ba na si Ginoong Ibarra ay ex-komunikado? Hangad ko ang mabilis na paggaling ni Padre Damaso. Bumalik na siya sa Espanya. Napatawad po ninyo. Ngunit kailangan ko po pumunta sa aking silid. Ginoong Ibarra, ikinagagala kong makita ka. Maupo ka. Huwag na kayong mag-alinlangan sa pagbibigay ko ng katarungan. Kakausapin kong asobispo. Maraming salamat. Ibarra, ayaw mo bang sumama sa akin pabalik sa Espanya? Mas masayang mamuhay sa sariling lupain. O siya, sige. Puntahan mo na si Maria Clara at papuntahin mo na rin ang ama niya dito. Maraming salamat. Kayo, pangalagaan niyo ng mabuti ang kapakanan at kaligtasan ni Ginoong Ibarra. Bakatin mo ang baliw na nakakulong. Hindi ka ba naaawa? Sa tulad kong nawawala yung anak? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Vamos magkantar ikaw. Sibil!
Tono Perez? Magtanda rin daw! Tumigil ka! Anong tinitingin mo dyan? Hala bueno, umalis ka na. Baile! Bagsak. Biglang dumating ang alperes. Mukha ko babatiin, mahal kong Andres. Si Bel, bigyan niya ng damit at pagkain ng babae nito. Maraming tao ang nanonood ng teatro, kabilang na ang mga babae, si Maria Clara at si Ibarra. Ba't nandito ang komunikado rin? Di ba dapat paalisin mo siya? Dinaramdaman ko pong hindi ko magagawa yung pinagtulos. Si Ginoong Crisostomo po ay nag-aabot ng malaking bagay. Hindi ba't isang kasamaan na saktan ng isang mabuting Kristyano? Mananagot siya sa harap ng Diyos. Pananagutan ko po ang mga bagay na may sariling akong kapasayahan. Hindi naman po namimilit si Ginoong Crisostomo na makipag-usap kanino man. Kaya't maaari siyang layuan ng sino mang may ayaw sa kanya. Siya isang taong pangalan. Sa aking kong kaalaman, siya ay kausap ni Kapitan General at Alcat sa buong maghapon. Kaya wala kayong dapat ipangambas kanya. Kung gano'n, kami na lang aalis. Mga binibini, maaari niyo ba akong pagpaalam kay Maria? Ako'y aalis muna. Dahil ako'y may nakalimutan na tipan. Teka lamang, Crisostomo. Sasayaw si Yeyeng ng La Calendaria. Magaling siyang sumayaw, kaya huwag ka munang umalis. Huwag kang galala, Sinyo. Ako'y babalik din kaagad. Ako'y sabi kay Maria. Biglang nagkagulo. Maria! Crisostomo! Anong nangyari? Mga kaguluhan, ikakagulo ng mga tao. Umanap kayo ng paraan para makalaya. Doon, tumakas na kayo. Pag-iusap, Ibarra. Gumawa ka ng paraan para tumigil sila. Alang-alang na. Ngunit wala akong magagawang paraan sa mga nangyayari ngayon. Papasukin niyo. Aba, kayo pala. Pinuntahan ni Elias si Ibarra upang malaman ang kondisyon ni Maria Clara. Nalaman ni Ibarra na may sakit pala si Maria Clara at kailangan nito ang tulong niya. Napag-usapan ni nila ang nangyari kagabi tungkol sa pag-aalsa sa teatro. Tiburcio, hindi ko na kayang kahirapan ito. Nagpensyamente ako, Victorina. Confia in me. Ano naman iyon? Di ba nagtrabaho ako sa ospital? O ano ngayon? Ako yung kapanggap ng isang doktor, yung esposa. At paano mo gagawin yon? Magtiwala ka lang sa akin. Nasaan ang anak ko Tiago na may sakit sinulitang sa mundo? Nandito po sa kanyang kwarto. Sige, kami na pala kayo, kami na pala sa kanyang sakit. Magpagaling kami ha. Ang ireseta ko sa iyo ay liquen at gatas, hanabi de Altea, at 2 bildoras de Sinabiosa. Kamusta si Clarita? Niresitahan na siya ng aking asawa ng kanyang dapat ino. Ganon ba? Maraming salamat po. Iha, ito ang aking pamangkin, si Elas Alfonso Linares.
ang wakas.